Sa lilim ng kamiring, may tinig na di marinig. Sa lupa ng lihim, may bakas ng kahapon, mga aninong kumakanta sa dilim ng panahon. Sa bawat dahon may pangalan na nawawala. Naisip mo na ba kung bakit ang pista ng kamiling ay hindi lang isang araw, hindi dalawa, kundi 3 buong araw, ika-6, ika-7 at ika-8 ng Mayo? Karamihan sa atin ang akala, tradisyon lang ito, na ang ika-8 ang tunay na pista ni San Miguel at ang 2 araw bago nito ay paghahanda lamang. Pero hindi. May kwento ang 3 araw na iyon. Isang kwentong hinabi ng pananampalataya, ng kasiyahan at ng isang panahong nakalimutan na, noong ang maliit na bayan ng Kamiling ay nangarap maging kasing enggrande ng Maynila. Halika, ibabalik kita. Ang simbula. Ika-8 ng Mayo, ang pista ni San Miguel. Ang puso ng ating pista ay ang ika-8 ng Mayo. Ito ang araw ng kapistahan ni San Miguel Arcangel, ang ating patron. Ipinakilala siya sa atin ng mga praile noong panahon ng Kastila, at hanggang ngayon, hindi natin siya binitawan. Tuwing ika-8 ng Mayo, tumutunog ang kampana ng simbahan mula umaga hanggang gabi. May misa mayor, punong-puno ng ilaw, bulaklak at dasal. At ang imahe ni San Miguel, nakabuka ang pakpak, nakataas ang espada at nakatungtong sa demonyo, ay inililibot sa buong bayan. Ang matatanda, napapaiyak. Ang mga bata, sumusunod sa banda. At sa araw na iyon, naaalala natin na sa huli, ang kabutihan ang nagwawagi laban sa kasamaan. Pero kung ang ika-8 ang sentro, bakit tayo nagsisimula 2 araw bago nito? Ang sagot, nasa nakaraan. Ang panahon ng karnabal. Ika-6 at ika-7 ng Mayo. Noong dekada 1930, ang Kamiling ay hindi basta-bastang bayan. Mayayaman ang bukirin, matatag ang mga magsasaka, at puno ng danal ang mga pamilya. At noong 1930, nagkaroon ng ideya ang mga pinuno ng bayan. Bakit hindi tayo magkaroon ng sarili nating karnabal? Hindi simpleng perya, kundi isang tunay na karnabal, katulad ng sa Maynila, na may mga reyna, parada, at mga kasuotang kumikislap sa gabi. At doon, nagsimula ang tinawag nilang Petit Carnivals. Maliit sa pangalan, pero enggrande sa puso. Mula 1930 hanggang 1933, tuwing ika-6, ika-7 at ika-8 ng Mayo, sabay na ipinagdiriwang ang pista at ang karnabal. Isipin mo ang tanawin. Pagsapit ng ika-6 ng Mayo, magbabago ang buong plaza. May mga arko ng kawayan, binalot ng makukulay na papel. Sisindihan ng mga gas lamps sa kalsada na parang mga bituin sa lupa. Darating ang mga mangangalal, mula Pangasinan, mula Zambales, dala ang kani-kanilang paninda. At sa ika-7 ng Mayo, ang gabi ng koronasyon. Dito ipinapakilala ang reyna ng karnabal. At sa lahat ng naging reyna, may isang hindi malilimutan, si Remedios Romulo Kiping. Hindi siya ordinaryong dalaga, siya ay inapo ni Leonor Rivera, ang tunay na Maria Clara na minahal ni Jose Rizal. At noong gabing iyon, lumabas siya hindi bilang isang Filipina,
kundi bilang isang emperatris ng Rusya. May balahibo, perlas, at koronang kumikislap sa ilalim ng ilaw ng gasera. Dumagsa ang tao, hindi lang mula sa kamiling, kundi mula sa buong lalawigan. At hanggang ngayon, binubulong pa rin ang gabing iyon. Sa loob ng 3 araw, ang Kamiling ay hindi lang isang bayan sa bukid. Ito ang naging sentro ng kasiyahan, ang sariling karnabal ng Tarlac. Ngulit nagbago ang lahat. Dumating ang digmaan, ang kahirapan, at ang pagbabago ng panahon. Unti-unting nawala ang karnabal, pero hindi nawala ang alaala. Nanatili ang ika-8 ng Mayo bilang araw ng pananampalataya, pero ang ika-6 at ika-7 nanatili sa puso ng mga tao, at doon nagsanib ang 3 araw. Ang ika-6 naging araw ng paghahanda, paglilinis ng bahay, unang tugtog ng kampana at simula ng pagluluto ng iniruban. Ang ika-7 naging araw ng alaala, parada, musika, at pag-aalala ng mga panahong minsang tayong naging enggrande. At ang ika-8 nanatiling araw ng pananampalataya, misa, prosesyon, at ang kaluluwa ng bayan. Ngayon, akala ng marami, ang 3 araw na pista ay para lamang sa kasiyahan o para mas humaba ang selebrasyon. Pero ang totoo, ang 3 araw na iyon ay iisang kwento. Kwento ng isang bayang marunong magdasal at marunong magsaya. Ipinagdiriwang natin ito ng 3 araw dahil hindi sapat ang isang araw para parangalan ang ating santo, ang ating kasaysayan at ang ating pagkatao. Kaya sa susunod na dumating ang Mayo, kapag naamoy mo ang iniruban, narinig ang banda at nakita ang prosesyon, alalahanin mo ang kwentong ito. Alalahanin ang reyna ng karnabal na naging parang emperatris. Alalahanin ang bayan na minsang nangarap maging tulad ng Maynila. At alalahanin na sa bawat tunog ng kampana tuwing ika-8 ng Mayo, may kasamang eko ng isang karnabal, mahigit 100 taon ng nakaraan. Iyan ang dahilan kung bakit 3 araw ang pista ng Kamiling. Iyan ang kwento. At ngayon, alam mo na.